Okay, game. So ito nga pala si Tropa, no? 6 na buwan na siyang walang tulog kasi may insomnia siya eh. Addict din siya sa pagbili ng mga gamit. Pumunta siya sa doktor niya, tapos nirekomendahan siya ng doktor na pumunta sa support group ng mga walang titi. So pumunta na siya, doon nakilala niya si Bob. Bob may boobs na siya kasi wala na siyang titi eh. Tapos umiyak si Bob. Si Bob nginud si Tropa sa dede niya. Umiyak din si Tropa and nakatulog na siya. Lahat ng support group na makita ni Tropa, pinupuntahan niya. Sobrang lupit nung support group. Naka-imagine siya ng power animal niya. Yung power animal niya, penguin. Sabi ng penguin is slide. Ngayon, di ko alam kung anong ibig sabihin nun, no? Habang kasama niya si Bob, dumating ngayon to. Itong babaeng to, pangalan niya Marla Singer. Ngayon, naiwan ko na lang kung bakit kumukulo yung dugo ni Tropa dito. Kasi kung nasaan si Tropa, nandun din si Marla eh, no? Eh, ganun din naman siya. Tangina ko pala puta. Kaya yun, hindi siya makatulog. Kasi hindi siya makaiyak eh. Kung kanina, yun na-imagine niya is penguin. Ngayon, yun imagine niya si Marla. Kaya pagtapos nung session na yan, kinonfronta niya. Sabi niya, di yung makatulog ah. Kung nasaan ako, naandun ka. Wala akong pakitang, ina mong hayop ka. Hinabol ni Tropa si Marla, no? Kasi gusto niya na, hatiin yung schedule. Pumayag naman si Marla. Sabi, yeah, deal. Dito, tinawag niya uli si Marla kasi may pagpalit siya ng number eh. Kasi baka daw magbago sila ng schedule. Dito, yung trabaho nga pala ni Tropa. Recall coordinator siya ng mga sasakyan ng company niya. I-google nyo na lang. Tapos habang nasa plate si Tropa, tangina mo, nag-crash. Panaginip lang pala. Dito, nakilala niya to si Tyler Durden. Nagbebenta siya ng sabon. Ang dami niyang kinukwento tungkol sa bomba, granada, dinamita, tangina lahat na. At ng sumasabog. Speaking of sabog, tangina sumabog apartment niya. Naisipan niya ngayon tumawag ng tropa kasi sabog nga apartment niya eh. Yung una niya pang naisip, si Marla. Tanginang yan. Galit ka dun yung tatawagan mo. Nagbago naman isip niya. Tinawag niya si Tyler. Sabi, pre, sumabog apartment ko. Tara, punta tayong bar. Pumunta sila ng bar. Nagkwentuhan sila. Pagtapos na magkwentuhan, sabi ni Tyler, tangina mo dahil mo cheche boreche Pwede ka naman magtanong kung pwede makitulog. Ganun ba? Pwede ba makitulog? Oo, pwede. Dito, di pa sila nakakalayo. Sabi ni Tyler, pre, suntukin mo ako yung pinakamalakas. Nung una, ayaw pa ni Tropa. Pero sinuntok niya na rin. Si Tyler, bumawi naman, no? Tapos sabi ni Tropa, tangina, sarap nun ah. Yan, suntok lang. Pagtapos sila mag-banding, yan, naka-uwi na din sa bahay ni Tyler. Kaso lang, bulok na. Sira yung kisame, nabaha, walang tubig. Tangina, baho dyan, pre. Kung dati silang dalawa lang nagbabanding, dumadami ngayon sila. Ang malupit pa, nagka-underground na ngayon sila, putang ina. Dito na nila binuo yung club nila. Yun na nga yung fight club. Sa katagal-tagal ng panahon, ngayon lang nakaalala to si Marla. Sabi niya, tangina mo, di ka na napunta sa support group ah. Sabi naman ni Tropa, may mas maganda ako dyan, boy. Kaso panlalaki lang to. Ngayon si Marla gusto niya papuntahin ngayon to si Tropa kasi tangina mag-overdose daw siya. Ito naman tatanga-tanga na to. Iniwan yung telepono. Ang malupit pa doon, yung napanaginipan ni Tropa. Nag-sex daw sila ni Marla. Tas tanginang yan. Kinabukasan na andun na si Marla. Kung nagtataka kayo kung paano nakapunta si Marla dyan, no? Diba iniwan ni Tropa yung telepono. Ngayon, nakita pala ni Tyler. Tas nakinig ngayon si Kupal. Tas syempre, pinuntahan niya na. Tas yan, may pa nga dyan may dildo pa nga dyan eh. Nung nakauwi na sila, sabi ni Marla, pag nakatulog daw siya, mamatay daw siya. Kaya kailangan, kising daw siya magdamag. Kaya yun, pinantot niya magdamag. Dito, may na ako dito, may na-realize na ako. Kumonekta na yung mga information sa utak ko. Pero di ko muna sabihin sa inyo kasi baka sabihin nyo spoiler ako. So, balik na tayo. Tinawagan ngayon siya ng detective. Sabi ng detective, hindi daw natural yung pagsabog ng apartment niya. May nagpasabog daw nun. Kasi Tyler naman, sinusulsulan na si Tropa. Sabi ni Tyler, sabihin mo na binasabog mo na yan. Si Tropa, di naman siya nakinig eh. Dito, nakaisip kayo ng business si Tyler. Kukuha daw sila ng taba ng tao kasi gagawa daw sila ng sabon. So yan, pumunta sila sa medical center. Doon mismo sila kumuha. Ewan ko kung bakit mga dyan yung taba na yan eh. Wala bang purpose yan? Nasa basurahan lang. After nilang makakuha ng taba,
Nakagawa na ngayon sila ng sabon. Tapos itong si Tyler, ewan ko kung anong pumasok sa isipan nito. Sabi niya, akin na yung kamay mo. Tapos sinalikan niya. Sabi ni tropa, ang inang yan. Tapos nilagyan niya ng chemical. Ngibit si tropa sa sobrang hapdik kung ano-ano na nakikita niya. Pero binitawan niya naman, no. Tapos meron na din palang ganun si Tyler. Dito, nasa opisina nga pala tong si tropa. Nakausap ng boss niya. Tapos bigla siyang tinawagan niya, Marla. Sabi ni Marla, baka daw may cancer yung dede niya. Kailangan niya daw kapkapin. Kaya pumunta siya doon. Sabi naman ni tropa, wala naman daw bukol. Kaya di nagtagal, umalis na din si tropa. Tapos habang paalis siya, nakita ngayon siya ni Bob. Sabi ni Bob, akala niya daw, patay na daw siya. Tapos tinanong ngayon ni tropa kung naandun pa rin siya sa may support group. Sabi ni Bob, mas maganda pa daw doon. Kaso bawal sabihin. Ngayon, sabi naman ni tropa, tignan mo mukha ko. Miyembro din ako niyan, boy. Kaya nagbanding ngayon sila. Ngayon naman, habang nagme-meeting sila, biglang pumunta yung may-ari ng bar. Sino ka? May tangina mong hayop ka o may-ari nito. Ikaw, ako si Tyler. Sinong putang inang nagpapasok sa inyo dito? Labas kayo, labas. Sali ka sa club namin. Sali ka, tsaka yung kasama mo. Tapos sinuntok niya, putang ina. Tapos dito, binubugbog ngayon si Tyler. Tapos si Tyler, walang ginagawa. Tinatawanan niya lang. Tapos ito naman, bigla niyang nilundagan. Tapos ewan ko kung paano ko i-explain to panoodin nyo na lang. Okay, go stupid. Go crazy, yeah. Nung nakaalis na yung may-ari, si Tyler nagbigay siya ng assignment sa mga tropa. Kailangan daw nilang may pagsuntukan. Tapos kailangan nilang matalo. Ngayon, si tropa ang naisip niyang puntahan yung boss niya. Sabi niya dito, iba-blackmail daw yung kumpanya nila. Kung hindi daw siya pasasahurin ng walang ginagawa. Kasi bulok yung sasakyan ng kumpanya niya. Yung boss niya nagalit sa kanya. Kaya tumawag ng security. Si tropa naman, binubugbog niya na sarili niya ngayon. Yung boss hindi makapaniwala sa nakikita niya. Putang ina. Dito parang pinalabas niya na binugbog siya ng boss niya. Kaya walang nagawa yung boss kundi pumayag na lang sa niya gusto. Nagtagumpay si tropa sa assignment niya. Nagkapera pa siya ng walang ginagawa. Bagong araw, may bagong assignment na naman yung mga tropa. May nagsisira nung signal nung globe. Nakita ko lang mga box ng globe, putangin nyo, wasakin ko yan, putangin. May nagpasabog ng tindahan. Nagvandalize sila. Malalaman din natin dito na nadami na yung fight club, hindi lang sa lugar nila. Kung dati nasa Cavite lang, ngayon nakaabot na ng Kabuyaw. Dito kasama niya si Marla, nakita ni Marla yung nasa kamay niya. Nagalit ngayon, saan niya daw nakuha yung ganun. Si Tyler parang naging real still yung nangyari dito, pinontrol niya si tropa. Tapos umalis ngayon si Marla. Pagbaba ngayon ni tropa, tinanong niya si Tyler kung bakit daw sobrang daming higaan dun. Sabi ni Tyler, gagawa daw siya ng army. Putang ina. Dito, napamura na ako kasi parang kulto to Para makapasok ka sa army ni Tyler, kailangan nakatayo ka dyan ng 3 araw. Oo, straight yun. Tapos habang nakatayo ka dyan, iinsultuin ka nila. Nakapasok na si tropa. Nadbo niya sarili niya, tapos sinampal siya ni Tyler. Hindi nagtagal, dumami na sila. Tapos si tropa, umuwi siya galing ewan. Dito, may kita niya sa TV na may ginawang kabalastugan tong mga to. Kaya tinanong niya kung bakit nila ginawa yon. Sagot nila, sa Project Mayhem daw, bawal daw magtanong. Nagkat yung pinikula dito. Nagmi-meeting yung mga opisyal nila. Iimbestigahan daw nila yung pagdami ng underground fight club sa lugar nila. Tong matandang to, nabala kang mag-CR ngayon. Di sinundan siya ng mga tropa. Oo, naging waiter sila dyan. Ewan ko kung paano. Limot ko na Yan, nakita na siya ni Tyler. Tapos tinanggalan siya ng short. Kailangan niya daw kanselahin yung investigation tungkol sa underground fight club. Kung hindi daw, tatanggalan daw siya ng bayag. Kailangan niya daw sabihin sa GMA7, ABS-CBN, tsaka Channel 5. Siyempre, pumayag na yung matanda. Kasi sino ba namang gustong maputulan ng bayag? Nakahinga na sila ng maluwag. Nagbanding pa nga sila Tapos sila magbanding, nag-uusap pa sila dito ni Tyler tsaka ni tropa. Paggising ni tropa, wala na si Tyler. Siyempre, nagtanong ngayon siya kung nasan si Tyler. Kaya ang unang rule sa Project Mayhem is bawal ka nga magtanong. Kaya lumabas muna si tropa, nagpahangin. Dumating naman to si Marla, nagtanong kung pwede daw pumasok dyan. Sabi ni tropa, wala na daw dun si Tyler, umalis na. Umalis din to si Marla, putang ina. Nagugulo ngayon dito. Maninira lang dapat sila ng building.
Putang ina, nabaril na pala si Bob. Rest in peace kay Bob. Nabad trip tuloy si Tropa. Kasi umiyak si Tropa. Tangina, wala na si Bob eh. Rest in peace ulit kay Bob. Si Tropa naman, nabalakan niya ng hanapin si Tyler. Lahat ng pinuntahan ni Tyler, pupuntahan niya naman ngayon. Lahat ng pwedeng tanungan, tinatanungan niya. Tangina, lahat na. Dito, nalaman niya na tanginang yan, si Tyler pala siya. Oo, putang inang yan. Ngayon niya lang nalaman ako kanina pa. Hindi siya makapaniwala, tinawagan niya si Marla. Sabi niya, nagkantuta na ba tayo ha? Sabi ni Marla. Ewan ko ba sa'yo, tangina mo. Ang gulo ng utak mo, tangina mo. Lagi mo na lang ako kinakanto at minsan pinapaalis mo ko. May sagutin mo na lang, ano ba pangalan ko, putang ina mo. May Tyler ka nga, tanga, putang ina mo, Tyler ha. May pag-break na ako sa'yo, tangina ka. Nag-teleport ngayon yung imaginary friend niya. Baliw daw yung imaginary friend niya, putang ina. Eh siya nga yung baliw dito eh. Tas yan, nag-shutdown na siya. Paggising niya, tumakbo agad siya sa bahay nila. Nalaman niya na may papasabugin silang credit card company na building. Nakita niya ngayon si Marla. Pinapaalis niya. Kasi delikado daw siya doon. Sasabog yung building dyan eh. Kaya yun, sinorender niya sarili niya sa mga pulis. Yan, kausap niya uli yung detective niya. Sabi niya, ano daw, ipapasabugin daw na lugar. Kasalanan niya daw lahat yan. Nung umalis yung detective, itong tatlong to, putang ina, miyembro pala ng ano yan, Project Mayhem. Pag may nag-interrupt daw sa pagsabog ng mga building, puputulan daw ng tite. Hindi siya makapaniwala, putang ina. Ako si Tyler. Tigil nyo na yan. Gano'n kami, tanga. Tangina, putulan ng tite yan. Ayaw niya maputulan ng tite, kaya kinuha niya yung baril. Tangina nyo, dapa, putang ina nyo ha. Puputulan niyo pa ako ng tite ha. Nakabala ka niya tumakbo. Siya na mismo pupunta sa mga building, tas de-defusein yung bomba. Parang counter-strike lang daw yun eh. Bigla ngayon lumitaw si imaginary best friend niya. Sabi, mas maganda daw yung Valorant. Si Tropa, ayaw. Counter-Strike talaga gusto niya. Nung madedefuse niya yung bomba, sinipa siya ni Tyler. Putang ina. Si Tropa, tinutukan ng baril si Tyler. Binaril niya, putang ina. Eh, bomba yung nasa loob ng van. Tanginang kupal to. Kaya yan, binigyan tuloy siya ni Tyler. Dito, dehado na si Tropa. Kalaban mo ba naman nagte-teleport? Putang ina. Ilang paso niya sarili niya, tas sinagis niya sa hagdan. Knockdown si Tropa. Nagising si Tropa, may baril sa bunganga niya. Sabi ni Tyler, nasabog niya daw yung building sa loob ng 3 minuto. Yung building na yan, credit card company yan. Balak niyang pasabugin para daw ma-reset yung society. Walang utang, ganun. Tas pinadukot pala yun si Marla. Nagmakaawa ngayon si Tropa, huwag niya daw pasabugin yung building. Ang sabi ni Tyler, gusto daw nilang dalawa yun. Tropa, ayaw niya talaga. Habang nag-uusap sila dito, may na-realize si Tropa. Pag hawak ni Tyler yung baril, hawak niya din pala yung ganun. Tang inang yan. Eh nasan yung Yossi? Diba nagyo-Yossi si Tyler? Asan Yossi niyan ngayon? Naging maamong tupa ngayon si Tyler. Baka naman kasi si Trope magsusuicide na eh. Si Tropa biglang nakatayo. Sabi niya, babarilin ko na sarili ko ha. Ina ka, parehas tayong mawawala sa mundong to. Tas putang ina mo, binaril na nga sarili. Ah puta. Effective naman mga tropa. Wala na si Tyler. Pag-akyat ng mga tropa niya ngayon, di sila makapaniwala, putang ina. Binaril niya ba naman sarili niya eh. Sabi, boss, okay ka lang, putang ina mo ha. Tropa nakatayo, ang tibay. Okay lang daw siya, malayo daw sa bituka. Eh, wala lang to, binaril ko lang sarili ko eh. Pero anong nangyari? Okay lang ako, putang ina. Wala akong magawa, binaril ko sarili ko. Nung nakakyat ngayon si Marla, eh putang ina nyo, layo kayo sa akin. Pinalis ngayon muna ni Tropa. Ikaw putang ina ka, nababaliw ka na. Dami mong nalalaman ha. Kahit putang ina mo, ba't nabaril ka na dyan? Wala lang, binaril ko lang sarili ko eh. Marla, nag-aalala na. Tinanong ni Marla kung okay lang daw. Okay lang, malayo sa bituka. Si Tropa, matibay, putang ina. Nakatayo pa rin hanggang ngayon. Okay na daw lahat, wala na daw yung naiisip niyang imaginary friend. Tas yun na nga, sumabog na nga yung building. Putang ina. Nag-holding hands si Tropa. Tsaka si Marla. Doon na nga nagtatapos yung video natin. Ang ina, sobrang ganda nun.